Amen. Ganay ko ng Diyos mga igsoon. Amen. Ato ito ka itong mga ulo mag-ampo ta. Lord, walay laing hinungdan o Diyos na nung kami nakabaro Ginoo apan tungod lamang ngayon kanimo. Walay laing rason Ginoo nga nung kami nakalahutay tungod kay ikaw ban kanamo o Diyos. Matod pa ni Apostol Pablo Ginoo, I can do all things through Christ who gives me strength. Bisan lisod, bisan kapoy, but it is possible. Because naa ka, uban na mo o Diyos. Pero among nakita, Ginoo nga sinatian, kaya kung na among kinabuhi naglisod, kung mudangop lamang kami diya kanimo, nothing is too hard for the Lord. In the book of Genesis, ningon ka nga to ni Moises, is there anything too hard for the Lord? There is none. Gani Ginoo, gibuhat nimo ang kalibutan from out of nothing to something. And this something, ang giingon sa libro sa Isaiah chapter 40, it is so beautiful. It is so wonderful. And ingon si David Ginoo, I will praise you, Lord, for I am fearfully and wonderfully made. Marvelous are the works of thy hands. Kahit kahibulungan ka o Diyos, katingalahan ka Ginoo. Gikan sa gagmay mga butang na kabalumi o Diyos, ganun na kay kapasidad ng patubok. Gikan sa mahuyang Ginoo, nakabalumi o Diyos, ang imong pulong Ginoo nagaingon, let the weak say, I am strong, and let the poor say, I am rich. Ini kabuntagon o Diyos sa kunagadol di at kanimo Ginoo. Ang kasing-kasing na nangandoy nga giuhaw, iguto mo Diyos imong presensya. Pabatia Ginoo, dili tungod sa among kaayo, dili tungod sa among kapasidad, dili tungod sa among kusog o Diyos, but because of you, tungod kanimo Ginoo, tungod kanimo, balatian maayo, balatian na ngaayo, kahibulungan na ngahitabo o Diyos, kay it is nature of you, Father God, to do wonders, kay ikaw ang miracle worker, that is the living God. Gining adlaw o Diyos akong giala di kanimo Ginoo matag kinabuhi sa mga kaigsunan. Even sa mga kaigsunan Ginoo nga dili makahimo sa pagtambong. Apan do na sila kasing-kasing nga nangano Diyos, but they could not for some reason. Their flesh is weak. Their spirit is eager, strong. That is why we need you, Father God, to equip us, to strengthen us, that we may stand and fight against the works of the devil. Fighting with a good fight of faith. Do I desire? Ginoo in the book of Psalms, tingon ka, delight yourself into the Lord, and He will give you the desires of your heart. Ulay nalilong sa mga tubangan o Diyos, mo sa Ginoo ng taknas kabuntagon I pray, nga ikaw magapamuhat Ginoo sa matag usa. Ayaw ang dunay gibati sa lawas. Hikapag ikan sa ulo sa palakas sa tiil. Ipanagay-day Ginoo imong dugo o Diyos kabalaan. I-release ang bertod sa kayuhan Ginoo sa imong gamahan ng ngalan ng Diyos. Ang tanang nahuyang malingkod sa ngalan ni Kristo Jesus. Ang tanang ikapuyan Ginoo, makabaton o kusog na mubarog diha kanimo sa pagpangalagad. Even in these days, in the days of fulfillment, Father God, nga imo nang gisugod sa mga pulong, that in the last days, the love of many will grow cold. Apan salamat Ginoo. Nga niabot man ang panahon na Father God, we are still here. We are still here. It is a good thing to know and to declare sometimes sa kinaiyan ni Pedro o Diyos, Lord, kung asa ka mamatay, adto mi mo adto. Kung asa ka Ginoo, adto sad mi Ginoo. Sama ni Ruth, kung asa ka magpuyo, adto mi puyo. Your people will be my people. Your God will be my God. Tell death, do us part.
Dalaygon ka, O Diyos. Gihalad na mo diha kanimong tanan. So walay katapusan sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. 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 Usa ka butang akong ipasalamatan sa Ginoo mga igsoon tungod kay daghan kayong mga butang yang ay pasalamatan ang Dios. Na last Sunday I really miss you. Samtang nagwali ko dito sa Gihulngan sa bukiran digbahin sa Gihulngan sa Linantuyan. Ako kasi kumot yun sa kalipay sa Ginoo tungod kay it's the first place nga kana bitong sikong kadungog sa akong papa, sikong kadungog sa akong mga uyuan, sa akong mga apuhan nga mao ni Gihulngan, and so it was indeed natuan ako ang dapit nga ilahang gigikanan natawhan, and usa ka butang ako kung pasalamatan ng Ginoo nga at last nakaligo ko sa kaliguan sa akong gilikanan nga suba sa Linantuyan. Pasalamatan ako ang Ginoo. What a good experience. Pero di yun ikatandib kabaylo ang presensya sa Dios. Even when you enjoy in this world, but there is no other place that I would rather be than to be in the presence of the Lord. Sometimes nangaligo may mga igsoon sa suba sa nakalimot ko sa tungalan sa suba kang salakan na dago ito sa Gihulngan. Pero niya nagpumag pangaligo, na-observe ko sa karsada, alagian, talagsar kayong mga tao, mga agi, talagsar kayong mga motor. Nai-series mo agi, pero dili permanente nga. Nga, tuwada kayo ka-oras, kung lumba o wala ko balong. Talagsar rin kayo. Wala ka wala ka sa karsada, kay mingaw, dyan kayo ang mahong dapit sa Linantuyan. And early in the morning, alas 6, paningon ko nga, tala mga kitang suba, mga ligo. Eh sila nga, sige, kuyog ni, anak. So, unong ikabok na naligo, samtang naligo ko, nihulog ko, Lord, salamat Ginoo nga atdas na kaligo ko sa kaliguan sa akong kamahan. And then, Lord, nakita na ko Ginoo nga mingaw ang dapit, pero ganahan ko Ginoo nga makasinati nga kung asa ko na imong presensya. Pakita ko bilagro. Wala ko nagsaba sa mga kauban, pero yan ako nga, Lord, at least makakita ko kwarta sa kalsada. Makita ko kwarta sa kalsada, Lord. So, pagdulong dito, siyempre, pag-ampo nga, makita ko kwarta. Paano dyan ko sa kalsada? Alam, hindi ka makita kwarta sa kalsada, yan kasi kalimunan nga tanaw. So, katanaw dyan ko sa kalsada, isa gindot ang palibot, katanaw dyan ko sa kalsada, sipong kauna ba? And then, nagkadoon na sa simbahan, kapaangat, doon na simbahan, natingala akong last day, o duha akong last day, natingala niya akong daan pa dyan ko. Namata na sila nga, di ay. Ngayon ko tanawa, kita ko kwartas tunahan do, tanawa. Pag-abot na mo, na 50 pesos. Ngayon ko, Lord, pinood yun ka. Bisag asa na agad ang Diyos. Maghunong na ako, ikalit o kanawag ang kinatapusan kay bata man, siya minanaog, siya minikos kwartas 50 pesos. Pagkanindutas Ginoo. What a good experience! When you really desire, diha sa Ginoo, di ka pakyason. Bisag 50 pesos lang to, pero the amazing thing is, iyan ako sa Ginoo, Lord, mingaw, pero pakita ako kwarta. Delight yourself of the Lord and you will give the desires of your heart. Paano kablihin niyo mga lang kasulatan sa libro sa Acts? Buhat, Kapitulo 3. Let's read from verse 1 until verse 7. Atong oras alas 10:49. Okay? Katong wala mga Biblia diha. Katong wala ko'y holy cellphone. Tanaw lang nga rin. Now, Peter and John went up together into the temple at the hour of prayer. Dunay duha ka tawo, si kinsa gani? Si Peter o si John. They went up together into the temple at the hour of prayer, being the 9th hour. Alas 3 na siya. Sumala sa kwintada sa Jewish
hour. Ilahang identification sa oras. So, verse 2, and a certain man, lame. Tulo na. A certain man lame from his mother's womb was carried, whom they laid daily at the gate of the temple, which is called Beautiful. The name of the temple is Beautiful. The purpose of this lame man is to ask alms of them that entered into the temple. Verse 3, pagkakita niya ni Pedro ug ni Juan nga talisulod sa templo, nangayo siya og alms. Nangayo siya og mga limos. Verse 4, o si Pedro nitutok kaniya uban kang Juan og miingon, tan-aw namo. Look on us. Tan-aw namo. Verse 5, and he gave heed unto them, and the lame man gave heed unto them, sa pagdahom nga makadawat siyag usa ka butang gikan kanilang Juan o kang Pedro. Verse 6. Unya si Pedro mingon, silver, salapi, o bulawan, wala ko. Silver and gold have I none. Meaning, amot, dagoy ni John. Kinsa na kwarta diha? May pa mo. Si Pedro wala. Silver and gold have I none. But such I have, give I thee. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. Verse 7. And Peter took him by the right hand and lifted the lame up, and immediately the lame's feet and ankle bones received strength. Amen. Next verse 8. 7 na ba ito ko to? Okay, verse 8. And the lame man no more. And he, the lame, that was he, ang he niya, that was the lame, but he is no longer a lame. And he, leaping up, stood, nilukso, nitindog. Imagine na ang kusog, no? Ang bakol, ang dili kalakaw, nilukso, gikan siya paglingkod. Imposible din nagkakalingkod ka, maritso kaglukso, no? Mutindog sa majugaw sa kamulukso. Impossible things will happen when you receive the strength from the Lord. And he leaping up, stood, and walked, and entered with them. Tulo na sila isulod into the temple, walking and leaping and praising God. Dalagon ang Diyos. Indot ang mga igsoon. So today, ang mensahe mga igsoon nga kung i-dala diha kaninyo, idasig ka na itong tanan, is simple lang. Look on us. Look on us. Open, close parenthesis, Peter and John. Look on us, open, close parenthesis, Peter and John. Dunay dako kay mensahe mga igsoon, ini takas kabuntagon akong ihatag kanina. It is because I want you to understand nga dunay common thing nga kinahanglan natong buhaton ingon nga mga Kristohanon. Amen? Kinsay mga Kristohanon din Dalagon ang Diyos. If you are convicted and believe that you are Christian, do not forget that you must have verse 1. Alin ko sa verse 1, nga kinahanglan jud kang magbaton og oras para sa pag-ampo.
Ayaw jud kalimti nga ikaw ug ako ingon ng Kristohanon, you should have an hour. The hour. Or at least an hour. Ilang magampo ta pila ka minuto. Peter and John, they are the believers, they are the carrier of the gospel, nakabaton sila pulong sa Ginoo, and their responsibility is to always went up together into the temple at the hour of prayer, being the 9th hour. Meaning sa verse 1 mga igsoon, tugal ka mo, kinahanglan kang magbaton o oras yun sa pag-ampo para sa Diyos. It doesn't mean oras lang o sa oras lang, but you must give time. The hour talks about time. You must give time to talk to the Lord in prayer. Daghang na nasaya kung nagsipya pinagis mga pag-ampo mga igsoon, kaya matod pa nila, ang pag-ampo daw is a conversation to God. But ang pag-ampo is not just a conversation to God, but it is a conversation with God. Pakigsuti anay uban sa Diyos. That when you pray, after you pray, ayaw sa lakaw dayon, but wait until you will hear something, the answer of your prayer. Tagaig higayon ang Diyos nga siya na pimusulti nimo. Amen? Kay sayop ng atong panguna-una nga sa mga pag-ampok kita rin siing kasulti sa Ginoo, siing pangayon sa Ginoo, siing dahil sa Diyos. But believe me, God has something for you also. Nagkasi natin ano mga bata pa, no? Itadaran kasi natin ang pagkabata. Kana mga bata ta sa una nga mga tas tong giliganan sila, ma, tagay ko na, kay ganan ko mo palit at tuma. Humani magsulti sa pagpangayo. Humana ba dayon? Dili. You will wait until ngayon yung mama. Yung saon man mo na. Maguba ka na dayon. Wait until the Lord will respond and will talk to you because God knows everything. Kay sultihan ko mga igsoon, doon na tayo mga pag-ampo, mga gihangyo sa Ginoo, nga para nato maayo na ginsakto, pero nakabalo ang Dios dilit pagili ay na mo'y mao. Amen? Kung ang atong ibalya sa Ginoo nga taga niya siya panahon sa pag-ampo at panahon to listen unto the Lord, ingon nga Kristohanon. Okay, next verse 2. Doon yung sa kataong bakol, dili pungkol ha, bakol. Meaning na bakol siya, di siya kalakaw. From his mother's womb, gikan pa sa iyang pagka himugso, gikan sa buwangkan sa inginahan, di na siya kalakaw. Lame, nara siya tiil, pero di siya kalakaw. Nagkabalo mong igsoon nga, Satan is implanted in your mind that you cannot do anything. Kabalo ba kang imong una-una, gibutang nga guna-una ni Satanas nga di ka makahimo sa tanang butang. Pero nag-iyon ang Diyos, ingon ng Kristohanon, you can do all things from Christ who strengthens you. Mahimo nimo ang mga butang tungod kang Kristo Jesus. Tungod kanimo ako may kagawasan. Diba? The lame man pictures out your incapability. Nga di ta makahimo, di ta makalakaw, di ta makagimok, because Satan is enclosing us tungod sa sala. Gigapos ta, gibilanggo ta sa sala kaniadto, apan ang gibuhat sa Dios, iya tang gipahigawas. Mo nang ang mensahe, just look on us, Peter and John. I want you to notice why ganun niingon si Pedro si Juan, look on us. Nindot kay mga igsoon. This lame man, somewhat like a curse. Murag siya tunglong, adi naging sa kalakaw hangtod sa hangtod. O niya, sige rin siya ugos, ginaaswat, he was carried. O gibutang siya sa gate. Ano sa'yo din siya gate? Ha? Ano sa'yo din siya gate, gani? Sa'yo din siya gate, no?
Same in English kaysa Bisaya. Gibutang sa gate sa templo, ganghaan. Gibutang sa ganghaan sa templo, nga maunay iyang trabaho nga mga limos. Sometimes this is the work of the devil and this is the intent of the devil nga imong mabuhat usa ra gyud ug kana ra gyud, and the devil wants you to be contented and mahimo nimong comfort zone ang usa ra nimo nga mahimo ang siging pangayo. Kalaban ra magud nato usahay quote unquote ra ni mga igsoon, mga pastor, mga ministro, na mga seminar, so na refund or sana back and forth nga plate, libre ka o na. Mo dili ka sa karamo madungog na kani mga leadership seminars, mga kuan, na ka o na. Ili kitag libre. Right? But we don't know nga sa Daang Testamento, sa saad sa Ginoo nga nagkanang Dios kadto Abraham, Abraham, lakaw sa iyo ang saad ng mga Kanaan o ikaw akong padaghanon, mayo kang amahan sa mga nasod. But si Abraham, pag abot niya sa border sa Kanaan, namatay ang asawa. Kinsa yung asawa ni Abraham? Si Sarah. Namatay si Sarah, niangyo siya nga, kuan, namatay akong asawa, papalitan kong gamayng portion, ni igor ang kalugnan sa patay lawas akong asawa. Niangyo. So ang hari, nangyari nga, Abraham, nakabalumi nga, diyon sa kaganaan sa Ginoo, ipanarin ka sa Ginoo, sige, ilubong ang imong asawa diha, libre na na. Pero Abraham did not say, salamat ni si Abraham. Ayaw pugpugngi, dawatan ng bayad. Because if you want the fullness of the blessing, do not forget to invest something to the great blessing. Do not always look unto libre and libre. Always look unto that what you can give unto the Lord. Paminaw mo din. Kaning lane, siya is a daily at the temple. Naglingkod, mangayo og limos. Sa tanang mga tao nga mo kaning trabaho mo na nagahimo niyang comfort zone. Kay makakwarta man siya. I'm telling you, kaning kwarta, makahimo na itong comfort zone. Kung daghan kang kwarta, okay na. Pwede na galing mo simba. Sakto ba? Salamat. Kaya dinigday sakto. Bisan kang daghang kwarta, pero ayigit kalimting ang daghay panahon ng Diyos. Versikulo 3. Pagkakita niya ni Pedro o ni Juan nga talisulod sa templo, na ngayon siya limos. Sometimes this comfort zone, mo'y atong kalipay yun. Pagkakita niya ni Pedro ni Juan, kani bitang mga Kristohanon nga moadto sa pagsimba, purma kayo, di ba? Oh, Brother Marlo, purma kayo. Si Jitmart, murag wala kayo nagkapurma ron. Pero, I'm telling, my point is, kasagaran mo atong simbahan, makita gid ang purma. Right? Magsanina kita insakto in decency. Ngun ana ginakasagaran yun. So pagtanaw ni sa taong bakol, sa taong dili kalakaw, kini porma jud ayo ni mo gani. There is an identity sa mga Christians, living Christian between sa mga dili gyud na kinabang Kristohanon. I'm sorry, but this is true. Kasagaran mo ni mahitabo nga samtang nagpadulong kami paano kami sila ng tuyan, niana ko sa akong lasting nga kanang tawhana na ay something anong tawhana. Kanang tawhana. Lahi gyud siya na ako nakita. Natingala akong lasting, anong iyong kong lahi? Wala siya nakaila, wa ko nakaila. Basta kahit pagtanong ako niya, di kong lahi ganyan siya tawhana. Galakaw, dating kasada. Yan, init kayo. Alaon na kong dako. Init kayo, galakaw. Niyanak ko nga. Sa una-una, kato, Christian Guido. Tawanan. Christian Guido kay pagka alas 6, naabot na siya sa simbahan nga kung yatuan po. Naamot mo siya dito! Naamot mo siya! Nihin ko, daan pa dyan lagi ko.
pag-ila-ila na mo, pastor din siya. Upon her looks, nakita na to nga, naka-slacks iya, naka-long sleeve, pero dili ka itong mga long sleeve, yung mga, kuhan yun, basta kay, binukto, tas bukton ra. O niya, sa tanong ng mga tao naglakaw, kay, balugo, nga bukid sa Giyolngan, nakita na ko, dahil yung mga tao, kay fiesta ko ay, siya rin naglakaw, hanggang sa kalsada, kung na siya ko yung nabatan, nga itong, ako ginang kauban nga, last week, kanang mana, Christian na, pag-abot dito, alas 6 na, lingkod na ni, kaya paabot sa panahon, magsugod, sa hapon, niabot po siya, nagdaan, pag-idlagin ko, Christian na ginagawa. So, pagkakita sa taong bakol, purma man, kini, kasagaran itong assumption sa mga taong ni purma na ginikwarta. Right? And kasagaran na itong identification sa mga taong na naikwarta, kaya yung naipurma. Pero wala galing purma, wala naikwarta. Dahil yung post mo sa Facebook, na pagkamalan ang mga taong dili nagtarong og suot. Nagpa-as if nga ordinaryong tao dili nagpurma compare sa nagpurma kayo pero wala na kwarta. Ang tinuod yung kwarta kato ay wala nagpurma. And later on na found out nga ako wala na nagpurma na ada kwarta. So kini tao diri nga link yung identification kani si Juan o si Pedro kay atong simbahan na ni kwarta kay purma man. Di ba? Pero wala sa kabalo nakasagaran nagsimba sa Ginoo. Kasagaran ng alagad sa Ginoo, dili gyud daghang kwarta. Amen? Pero kabalo kung natin kwarta. Amen? Pero tugutan na nato ang higayon because the point is, si Peter, niangkon siya, pag talisulod na siya, gipangayon siya glimos, ngayon ang verse 4, please. Sa versikulo 4, nitanaw si Pedro sa taong bakol. O si Juan, silang duha ni tanaw. O niingon sila, tanaw na mo! Tanaw na mo! Tanaw, basahin niyo ang verses. The lame man is already looking unto Peter and John. Diba? Ang taong bakol nagtanaw na ni Juan o ni Pedro. Pero, nga nung niingon pa si John o si Peter, tanaw na mo. Nagtanaw na ganidaan, patanawon pa. Nakita ninyo ang point? Nakuha ninyo ang pagtulunan? Kung saan mo pagtanaw sa kabutang, nagatanaw na ka? Ha? There is a great message behind the scene. Ang tao na ngayon nagaling limos, lisa po ka mga limos nga, next mga kwarta. Lisa po ka mga ano niya, galing niyo, mutanaw ka sa person yung pangayuan. Right? So nanay sa limos. Ngay kong limos, gatanaw na gani, ingnan pa, tanaw na mo. Why? Sabi naman mga igsoon, kining tao nga obsessed sa kwarta, bisag nagtanaw pa nimo, kasagaran ng tanaw na o gihandong, dili ikaw ngayon ipangayuan ko dili ang nas imong bulsa. Mangayo ko, pero tanaw na baso 1,000 na gikuot. Parang ingon na ba? So this layman expects something great gikan kang Peter ni John. Pero unsa inyong bation when your expectation fails? Unsa inyong bation sa dihang inyong sa gisag expectation man? Unsa inyong bation sa dihang ang inyong gihando mapakyas? Be. Mag-uol, disappoint. Ang uban? No. Di ba? Ampo na lang dito ni. Ampo na lang. So, balik diri. Ningon si Peter si John, look on us. Open and close parenthesis, Peter and John. Why?
Kabalo mga igsoon, when you study the scripture, kung nagtunta sa puno sa ginatanawa, first Peter, ato tanawon si Pedro. Nakabalo mo unsay ngalan nga Pedro or unsay mo pasabot sa ngalan nga Pedro? It's the rock. Peter means rock. Rock means solid. Rock means strong. Rock means firm. And Peter, fastening his eyes upon him with John, said, "Look on us." So, meaning, from verse 1, there is always Peter and John. Sa verse 4, on us, it is always Peter and John. Right? So, ato nagkabot, Peter means rock. Rock means strong. Rock means strength. Rock means firm. Rock means sa padihat ng mga kaligon ninyo masulti about the rock. And of course, the second name is John. Unsa na itong John? Sa meaning sa ngalan nga John? Grace. Grace means favor. Grace means unmerited favor. So, if you take a look on it, kung nagkinahanglan kag something, nagkinahanglan kag kwarta, ayaw tanaw ang kwarta, tanawa ang pinughuan, ang solid grace of the Lord. Tanaw ra gyud sa grasya sa Ginoo. Peter cannot live alone without John because Peter becomes strong because of the grace of God. Amen? Tanang tanis kalibutan mga igsoon, bisag daghan pa ang kwarta o wala pa ang kwarta, kung wala ang grasya sa Ginoo, di gyud ka mabuhi. We live by faith through grace ni Jesus. Nabuhi ta tungod sa grasya sa Dios. Amen? Niingon si Pedro, tanaw na mo. Nagtanaw na gali ang bakol nga nangayo, pero Peter is trying to emphasize nga naapay something behind their life. The meaning of their walk in the Lord. Ang ikaw nga naglingkod diha karon, you are not the real you, but the real you is the Spirit na naglalagad diha sa Ginoo. Kaya kita mga igsoon na makita sa mga tao, ordinaryo na ta, kana si Roy, kuan man na siya, driver man na siya, heavy equipment, kana si Roy, kuan man na, nagtrabaho man na sa, halimot ko sa siya nagtrabaho. Our identity is based on what we can see. But tayo mga tao, wala gyud nakakita o nakasabot kung unsa ka tinuod tanga pagkatao. Because there is always wonders in us because the Lord is with us. Amen? Dunay always katingalahan dire nato kay ang atong Dios katingalahan. Samtang naglakaw si Pedro o si Juan padulong sa beautiful temple na ay limos, tingin sila tanaw na mo. So, nahagit sa pagtanaw ug maayo ang taong bakol. When Peter asked sa dihagi pangayo ni Pedro ni Juan ang atensyon sa usa ka taong bakol, mas nidako ang iyang expectation kay nagiwa siya kasabot sa iyang nakita. Mas nidako yung expectation. Verse 5, paliw ko. Verse 5, and he and the lame gave heed unto them. Ditutok na sa pag-ayo. Iya yung gisunod-sunod po sa buhato ni Pedro ni Juan, expecting to receive something of them. So, pamina mo. Ang iyang gipangayo, kung sa? Alms. Diba? Limos. Pero pag abot din sa verse 5, he expect something. When you say something, it's even more than limos. Right? Nakuha ninyo ang punto sa balang kasulatan? Pamina mo, when you start to notice and gaze the grace of the Lord, you can see greater things than what you see than the usual. Sabta ninyo? Kung ikaw makikita o makasabot sa grasya, sa kalikon, sa Ginoo, makita ninyo ang mas dako pa kaysa imong kasagaran nakita sa ordinary sa kadadlaw. Because God will open the floodgates of heaven for you to see the greater glory. Ingon nga ikaw sa Kristoan. Mananiin ko sa Ginoo,
Pagkakita na ako sa mga panghitabo sa mga tao, pag-abot na ako sa gihulingan, gagmay kay mga balay niya na ko, Lord, pagkaninduta Ginoo sa imong trabaho. Imong gipapuyo ang mga tao sa kagagmay sila mga balay. Unya na kontinto sila. Niya na ko, salamat Ginoo nga sila galing na kontinto. Kami usab, ako sad, tagay sa kong pagkakontinto because nakabalo kong anining kalimutan na lumalabay rami. It will be greater joy on niya. Sa langit Ginoo imong gitagana para kanamo. Muna, wherever you go, kung imong mindset na lagi sa positive always, panalanginan kita sa Ginoo. Dili man siguro sa kwarta, but more than money. Tanaw mo diri. Verse 6. Nausog niyang panglantaw from alms to something. Verse 6. Then Peter said, silver and gold. Money gipangayok sa tao. Silver and gold. Unsay silver? Almsman. So ang silver sa alms, piso. Ang gold, 5. Di ba? Mama na. Mahinti gani no. So, ngay mo alms. Kapante. Kabalik ko ng kasuloy mong downtown. Na mga nagdaldal itong sudlanan. Paghulog ni mo, unsay bottom lock, sundo na punit din hiramon. Mga piso, pamilya na. Paghikap, baga 5 waon, hindi sunod-sunod sa lima. Balik na galing. Ngayon si Peter nga silver and gold. Hapainan. God is so good to answer what you need. Right? Ang gipangay sa tao alms. Siyempre, kwarta, John. Sabi si Pedro nga, sa lapi o bulawan, wala mi. That is money. That talks about money. So, na-address ang kikinahanglan sa tao. Meaning, yung si Pedro nga wala mi. So, natubag siya nga, wa mi ikahatag mo, okay? Wa mami, sa lapi o bulawan. So, wala. Diba, natubag? Kung sa iyang pangayaw, alms. Niyo si Pedro nga wala mi. So, natagbo yung kikinahanglan. Kaya wala man. Nasabtan po ninyo? Meaning, doon tubag sa mga pag-ampok mo, wala. Kasabot mo? There are answers of prayer that is no to us, but it is yes from the Lord. Nangita ang tao limos, gitubag sa Ginoo through Peter, wala mi, ikahatag di mo, wala mi. But when this man is able to gaze and take heed, kanang take heed diha, nag-amping with a keen observation, na nagtanaw jud kanunay, ni focus, kanang take heed. Itutok lagi sa pagkain nila, niingon si Pedro, but such I have. Nakatanawa. Kung ikaw di ay makakita behind the natural sense sa man, which the grace of God na nagpuyo nato, kung imo ra masabtan kung unsa ang nagpuyo nimo, mao ang Espiritu sa Dios, doon na pa'y mas dako pa sa imong ikinahanglan nga matagbo ang mahatag niya nimo. Ngayon si Pedro, but such I have, I give I thee, in the name of Jesus Christ of Nazareth. Rise up and walk! Di ba na mas dako pa sa limos? Amen? Amen. Mas dako pa kayo sa limos. Ang limos, bisag madagan pa tumupuno ko ito yung bidol og mga limos. Pila ra may limos, piso kay silver, 5 gold. No? Bisag mapuno pa ito, pero dili ito makapatambal niya nga makalakaw siya. Matagbo yung pagkabakol. But there is greater in the Lord. The strength and the grace of the Lord. Kung imo na siya tiyon mga igsoon, mas dako imong manawag. Nitindog! Oh, nitindog ba? In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. Verse 7. Verse City. Then Peter took him by the right hand. Iyahanggi, kuha ang taong bakol. And left him up. Iyahanggi, isa, ipatindog niya. Immediately, sa wala pa nagkatindog, his feet and ankle bones received strength. Anawa, amin na mo. The message is this. Peter and John is the strength, strong, firm foundation, meaning the rock, and John is the grace. When you
starts to embrace and touch the strength and the grace of the Lord, you will receive strength. Kadawat ang kusog. Malikod kayo soon. Munang kung makapuyan ka, Lord, natay kanta. Kupti ako, kakson mo. Diba? Ikaw ang atong gitinguha o gipangandoy Ginoo. Panganduya ang Dios. Makahikap ka o makagatos ka sa grasya sa Ginoo. Because when you touch the grace and the strength of the Lord, it will make you rise up. Even not just walk, but leaping up, maglukso-lukso nga magdahil diya sa Ginoo. Much more than alms, imong magawa. Strength and the grace of the Lord. Christ is enough. Dili ang kwarta mo ay solusyon, mga igsoon. Amen? Dili ang kwarta mo ay nakapatagbo nga ang taong bakon nakalakaw, nakalukso, nakatindog. But unsay isulti sa pulong sa Ginoo? Philippians 4:19. Unsay isulti sa Philippians 4:19? Ha? Palihog ko. But my God, kinsay nag-supply? My God. My God. It's not money. It's not the things in this world, but my God shall supply. Si Pedro nilakap ay sa templo because nakabalo siya na pag-abot sa templo. When they experience, when they live according to the grace of the Lord, God will supply their need. Even will supply the need of others through you. Nawala? Pero, ang tuyuran lang Pedro, mag-ampo. Right? Because they wanna walk and live accordingly as believers, followers ni Kristo. Pero pag-abot dito, God enables them to do wonders. Kaya nga naman, nagkinabuhi man sila diha sa kaligulog sa grasya sa Diyos. Munang dakong mga butang o milagro hitabo sa ilang kinabuhi para sa uban. Kinsay ganahang mahimong blessing para sa uban. Kung nakay kasing-kasing na buhat ang paglakaw sa pagkamatarong uban sa grasya sa Diyos. Because if you do, greater things will happen. Kana mga tao na kasinating milagro sa ilang kinabuhi tungod kanimo, ikaw na nagkinahanglan, God will supply and dugangan pa na sa pagpasalamat sa mga tao. I'm telling you. At ang tapuson mga igsoon, money is not the solution of your need. But in Philippians 4:19, it's my God. My God. Ang akong Diyos. Ang imong Diyos. Ang akong Diyos. Ang atong gisimba. Mawit. Sabi siya, supply man. Muna yung problema nato. Hindi ka supply o Bisaya. Nagtagbo. Ang Diyos may nagtagbo sa tanan natong gikinahanglan. Dili sumala sa imong gikinahanglan. Ang kadato, dili sumala sa kadato. Pero sumala His riches in glory. Kanang diha sa kadato sa imaya, kanang tungod sa gihatag sa Ginoo maglitik ka ba? Dunay ka content ka enjoy ba? The glory of Jesus Christ. So, ingon po lang sa Ginoo mga igsoon nga verse 4, look on us, and he gave him, and expecting to receive something of them. Then Peter said, silver and gold have I none, but as I have, give I thee in the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. And verse 8, ang taong bakol, he is no longer bakol anymore. He walks a new man. He walks a victorious one. He walks a conqueror. And pagka-Sunday ni testimony. Diba? Pagka-Sunday mo testimony. Pagka-rinuta sa Ginoo. So what happened? Pamina mo mga igsoon kay sometimes mayo ni nga wala na po ni dire. Pamina mo. Sa diyan ang taong naglusulos o nadili na bakol, leaping up, stood and walked, entered with them in the temple. So nanulog din sila Pedro sa templo, walking and eating and praising God. Nagdaig sa Ginoo, di ra nag-ampo. Nagdaig sa Dios.
Unya, verse 9, ang mga tao nakita kaniya nga naglakaw o nagdaig sa Ginoo, nakabalo sila nga, agad ko man ang sigpangayog limos. Unya, dako nilang pagkatingala o pagkahimulong kung unsa ang mahitabo niya itong bahilan. So, manigan na kung mahitabo na itong mga igsoon. Ingon na Kristohanon, kung doon ay milagro, ayaw dyan mo katingala na doon ay milagro. Amen? But always think that miracles is the natural thing that will happen to the righteous ones. Kinatay Diyos nga milagroso. Meaning, it is the nature of God to do wonders. Muna, kung na milagro, ayaw mong katingala kay natural na sa Ginoo. Amen? Today, I want you to live according to this. Live in the wonders of the Lord. Amen? Pagpuyo diha sa katingalahan sa Dios. Magpuyo ka sa grasya o kalikon sa Dios, matingala ka, mahibulong ka, ayaw. But expect not the money, but expect that signs and wonders will follow to those who believe. Mark chapter 16, versikulo 16. Signs and wonders will follow to those who believe on His name. Maraming talas kabutagan mga igsoon, ang imong pagtuong o pagsalig diha sa Ginoo, pagpuyo diha sa kalikon o sa grasya sa Dios. Amen? So let's pray. Lord, salamat Ginoo sa imong mga pulong. Agi pagdasig ka namo o Dios. Because sometimes kung doon namin gikinahanglan Ginoo, among gitan-aw ang makatagbo sa among gikinahanglan, especially ang tao, ang kapasidad ug ang naa niya Ginoo. Mananiyo si Pedro, silver and gold have I none. Pero gusto ka o Diyos na makita namo Ginoo ang more than pa na naa ka namo o Diyos, which is the grace of God. Kaniyon sa Apostol Pablo, I am crucified with Christ, therefore I no longer live, but Christ now lives in me. Kana among gikinahanglan o Diyos, kanang Kristo nga nagpuyog ka namo Ginoo, mo'y makita sa kadaghanan. Kaya kung makita nila ang Kristo nga nasa mga kasing-kasing, nagpuyog sa mga kinabuhi, sila o Diyos maka-receive o kahibulungan o katingalahan mga milagro. O kaning mga milagro Ginoo will causes the layman to leap and praise entering into the temple na luwas. Kaya nitaig naman sa diya kanimo Ginoo. Nabuhi siya kaya ang patay dili kabalong mo daig musimba diya kanimo. But this layman nahimo siyang converted o nahimo siyang great evangelizer. Bisan gani sa mga tao na sulod simbahan na tingala. Pero ang tao na naglusulok nagdagya kanimo nakapahagit sa kadaghanan na there is more when we walk and live according to the grace of the Lord. Dalaygon ka o Diyos ng takas kabuntagon. Ihalad na mo diya kanimo kami Ginoo. Mga pagdayo pagpasalamat sa walay katapusan sa gamahan ng ngalan ni Kristo Jesus. Amen. 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 Atong palakpakan ng Diyos. Hallelujah. Tug-anak mo mga igsoon, you can never receive strength unless you will not embrace the grace of the Lord. When you embrace the grace of the Lord, there is always coupled with strength. Peter and John, always Peter and John. Ang kuyog ni Jesus, pasaka sa templo, pasaka sa Mount Olive, there's always Peter and John. To the Mount of Transfiguration, there's always Peter and John. Grace and strength is always supplied sa mga taong nagpakinumanan sa pagpakalagay sa iyo. Amen? Hallelujah. Atong ihayo si Brother Monmon o si Brother Charlie. Hallelujah. Tungod mo ako may kadawasan. Tungod mo ako may kadawasan. Tungod kanimo ako may kadayuhan. Tungod kanimo ako nakalabutan. Tungod kanimo ako makadawasan. Tungod kanimo ako makadabutan.
lawas sa mga man. Lord, gituboy kininamo ka Dios. Nagre-representar Ginoo nga gituboy ka namo. Kay ikaw man sa samang pamaagi gituboy dito sa cross sa Kalbaryo. Pila na kalibo ang bilabay. Apan wala nagpabiling o Dios nga gibitay. Wala nagpabiling nga gilansan. Wala nagpabiling gani sa lubnganan. Apan nabanhaw nga nahimong kusganon, nahimong ligon ug nahimayan ka o Dios. Gani early in the Sunday morning, Father God, ang duha ka tao o Dios nga nasugata nimo Ginoo sa dalang tarong sa Emmaus. Gustong mohikap kanimo, apaningon ka, touch me not, kaya wala pa ko nakaadto sa langit. Ginoo nagapadayag o Dios nga ang himaya Ginoo nindot kayong hikapon, gani nindot kayong tagamamon. Manang Father God, samtang amo kining gibayaw ang simbolo sa imong lawas, among mga pagtuo Ginoo, dili ang gahom naas among makaon, kundi ang gahom naas among pagtuman ug pagsunod sa imong mga pagtulog ng Diyos. And I pray, Father God, nga sa among pagtuman ug pagsugod diha kanimo Ginoo, mga milagro mahitabo. Nagayon ka, signs and wonders will follow to those that believe on your name. Ang makaambit na inyo, O Diyos, ang nagabuhat Ginoo sa pagtahod diha kanimo Ginoo, makabaton og kaligon sa ilang mga lawas, mga ayong balatian, ang mga tuhod o Diyos imong pagalingunon, even the ankles of the feet, Father God, imong tagagkusog o Diyos, that will able every one of us to lift up, mulukso, mulayat sa mga pagdaig nga magapasalamat diha kanimo o Diyos, and will sing and shout, praise the Lord, hallelujah, glory to your name. Thank you, Jesus. Kinitan Ginoo mo gitugyan diha kanimo gipasalamatan ka sa gamahan ng ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Atong dunganan. Hallelujah. Atong ibayaw simbolo sa kupa. Simbolo sa dugong mo kupa. Gamhanan ka sa karon ni O Dios na nagapayaw kami diha kanimo Ginoo. Alang sa pag-ambit O Dios sa imong gibuhat o gihatag kanamo. Niingon ka, take and drink. This is the New Testament of my blood. Ang among kahalapasan O Dios ang labay ng mga adlaw, imong ipapas ug naghimo kag bag-ong kasabutan. Nga sa bag-ong kasabutan, imong ipasabot ka namo Ginoo. In order that nga dili kami makalapas, your blood will cover us. Your blood will help us, Father God, to become like you, Lord. Nga mahimong gimliwat diha kanimo Ginoo. Og sa among pag-ambit ninyo Dios sa pagkamatinumanon, mudagay dai kini Ginoo sa tanang matang detalis kaugatan sa among mga lawas o Dios. Ug ikaw magalig-on ka namo Ginoo, that every tiny tissues of cells in the body will be revived and will be restored in the name of Jesus. Gamhanan imong ngalan Ginoo, gihalad mo diha kanimo tanan. Salamat sa imong paghatag kanamo ninyo Dios sa paghimon namong akos Ginoo makaambit ini. Balatian mawala, just like the layman na ayong nakalakaw, nakalukso nga nagadaig diha kanimo. Kamisab nga nagatuman sa kabutong Dios, magmadaogon, magmalipayon, mahimong gawas ng Dios na mga gapos sa kangitngit. Sa gamhanan ngalan ni Kristo Jesus, gikan gani sa balatian, imong pag-aayohon. Initan Ginoo mo gihalad kanimo gitugyan. In Jesus name I pray. Amen. Atong dunganan mga igsoon. Hallelujah. Wala na ilain pang alagaran ng gawas sa Diyos lamang. Amen. We thank you, Jesus, for what you have done and what you have been doing, Ginoo, sa mga kinabuhi. Today, Lord, nagay kami kusog, Ginoo, sama o mas labaw pa sa kaniadto, bakol, nga dili makalakaw, dili makaluso, pero tagay ni kusog na mas labaw pa, na makaday diya kanimo, makasinggit diya kanimo, Dios, o makapahagi sa mga katawan, Ginoo, nga mga laga diya kanimo, Dios, kaya nakabalubi, Ginoo, hapit ka mo pagbalik, hapit ka mo balik, Dios, tagay ni kalikon,
Pakinabuhi kami karon na diya sa grasya o Dios sa imong puso. Gamhanan ka o Dios sa victory Ginoo, in Jesus name I pray. Amen. 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 Magapahintod mga igsoon. Hallelujah. Nalay ko ng Diyos. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah.